May sakit ka ba sa balakang lalo na pag nakahiga sa tagiliran? Panoorin ang video na ito para matulungan kita. Sa pamamagitan ng dalawang ehersisyo sa loob lamang ng 5 minuto, marami ka nang magagawa at may malalaman kang isang napaka-nakakagulat na bagay. Ako si Roland Dibscherbrock at 40 taon na akong dalubhasa sa mga ehersisyo laban sa sakit. Ang unang ehersisyo ay gagawin natin ng nakatayo. Pakihanap ng kahit anong pwede mong kapitan ng kaunti at ngayon, bigyang pansin mo ang pagkakaayos ng iyong balakang. Dapat kasi itong tuwid at hindi nakaarko ang likod, hindi nakatungo pa abante, kundi talagang tuwid lang. Subukan mo, tumayo ng tuwid, itulak ang balakang paabante at hilahin ng bahagya ang pusod papasok. Ngayon, maglakad ka lang ng relax, bahagyang nakabuka ang mga paa at damhin ang nangyayari. At mapapansin mo agad, doon sa loob ng hita, doon nagsisimulang humigpit. Ngayon, lalo mong nararamdaman ang paghigpit dahil yan ang stretch na kailangan natin. Para agad nating maayos ang dalawang mahalagang grupo ng kalamnan, ang aduktor ng hita at hip flexor. Kung masyado yang maikli, mapapahaba natin yan sa ehersisyong ito. Palayo ka ng palayo, pero siguraduhin mong palitan mo ng hakbang. Una ang kaliwang paa, tapos ang kanan. At kailangan mong manatiling tuwid at diretso ang tindig. Mali kung tatayo ka ng ganito, kasi parang iniiwasan mo na. Kaya kailangan mong manatiling tuwid ang tindig at dahan-dahan kang lalakad paalis. At pagkatapos, mag-iinat tayo ng maayos doon. Mahalaga rin ang ehersisyong ito dahil halos hindi natin ito ginagawa at kailangan ito ng katawan. At ngayon, maglalagay pa tayo ng lakas dyan. Ibig sabihin, manatili ka sa ganyang posisyon. Siguraduhin mong tama pa rin ang posisyon ng balakang mo. Huwag kang yuyuko. At pagkatapos, subukan mong pagdikitin ang mga paa mo. Oo, subukan mong pagdikitin ang mga paa mo. Ilagay mo talaga ang lakas mo dyan. Pagkatapos mag-relax at bukod sa lakas ng katawan, mas magiging flexible ka pa. Dahil ngayon, papasok pa lalo, tapos ipagdikit mo ulit sa gitna at mag-relax, tapos papasok ka pa ng kaunti at yung pag-contract papaloob at pag-relax ulit. Gawin mo yan hanggang mga 2 minuto na ang lumipas, tapos dahan-dahan kang lalabas ulit gamit ang maliliit na galaw. At ngayon, kung sa kanang bahagi mo nararamdaman ang problema, yuyuko ka ng katawan pakaliwa at itataas mo ulit ang iyong binti. Aktibo, na ngayon ay aktibo mong iniinat. Napakahalaga ng komunikasyon ng mga kalamnan dito. Ang buong programa ay masasave at pagkatapos ay bababa ka ulit. At para sa pangalawang ehersisyo, humanap ka ng upuan at umupo ka sa upuan. Kapag sa kanan ang problema, itaas ang kanang binti. Kung sa kaliwa, gamitin ang kaliwa. At ngayon, kailangan muna nating subukan kung gaano ka ka-flexible. Oo, iunat mo ang kaliwang binti, ilagay ang kanang paa sa ibabaw, at damhin mo muna. May nararamdaman ka na ba sa labas ng kanang balakang? Doon din kung saan palaging lumalabas ang sakit? Hindi mo pa ba nararamdaman? Kung hindi pa, iunat mo pa at sabihin kung ano ang nararamdaman mo sa ehersisyo, paano ka nakakapasok, at anong pakiramdam mo. Kung hanggang tuhod lang, doon ka muna. Iangat mo hanggat kaya. At kahit anong posisyon mo, yumuko ka paabante kapag nasa ibabaw ka na ng tuhod. Pwede mo ring bahagyang yumuko ang kaliwang binti mo ngayon at mas tataas pa ito. At mararamdaman mo talaga ang paghatak. Posibleng maramdaman mo na ngayon ang hatak mismo sa parte kung saan ka nakakaramdam ng sakit. At ngayon, yumuko ka pa lalo paabante at idiin mo pababa ang kanang tuhod mo. At sabi ko nga, may sorpresa akong ipinangako. Kailangan mong maintindihan na kapag nakahiga ka sa gilid na ito, ang mapapansin mo na ang sakit na nararamdaman mo ay galing lang talaga sa mga naninigas mong kalamnan. Kung hindi mo alam yon, ayaw mong humiga ng ganon. Pwede mo ring subukan manatili sa ganong posisyon at mapapansin mo. Pagkalipas ng ilang sandali, bumababa ang sakit dahil parang osteopressure yan na ginagamit sa therapy natin, pinipisil ang mga buto at napapakalma ang mga kalamnan. Para lang sa'yo. Para malaman mo, hindi mo kailangang matakot kung masakit sa'yo kapag nakahiga ka sa bahaging yan. Pagkalipas ng 1 minuto, patuloy nating pinipisil pababa ang tuhod at bahagyang umaabante na nakaarko ang likod. Simulan mo na at itulak mo gamit ang kanang paa ang kaliwang tuhod mo at kung kaya mo pa, itulak mo rin pataas gamit ang kanang tuhod. Laban sa kanang braso ay hindi ganoon kadali.
2 pag-igting. Pakawalan mo ulit at ituloy mo ang pag-abante gamit ang katawan. Tapos ulitin mo ulit. Itinutulak mo pababa gamit ang kanang paa. Pataas gamit ang kanang tuhod. Laban sa kanang braso na humahawak, pakakawalan mo ulit. Papasok ka palalo. Napakahalaga ng pagpapalakas na ito. Dagdag na pag-unat, lakas ng nakaunat na kalamnan, at sa huli, isang aktibong pag-unat pa. Ibig sabihin, bibitawan mo at hihilahin mo lang ang iyong katawan paabante at mapapansin mo, oo, umaabot din pala ito. Ngayon, nagkakaroon ng komunikasyon ang mga kalamnan sa harap, likod, at gilid ng balakang at maayos na inaayos ang balakang at programa. Kasama sa ehersisyong ito ang lahat at sa bawat ulit ay patuloy na hihilahin paabante. At pagkatapos, gumalaw ka rin ng kaunti at subukan mong makuha pa ang mas marami pa at dahan-dahan kang bumalik. Tumayo ka na, damhin mo sandali. Kumusta pakiramdam mo? May isa akong tip para sa iyo dahil sa epekto na sinabi ko sa iyo. Mayroon tayong Libsyon Brat Matrase na may mas matibay na core sa gitna at bahagi. Pwede kang humiga dyan at subukan ipwesto ang sarili mo kahit medyo masakit. Hintayin mong unti-unting mawala ang sakit. Kapag sinamahan mo ng ehersisyo, malaki ang tsansang gumaling ka.